Hi mga ka-Twin Bakers! Ito yung first cake vlog namin ngayong taon, kaya tara samahan nyo kami kung paano namin ginawa yung cake na to. So para sa magiging design ng cake, gagamit ako dito ng cake separator. At available nga pala ito sa Baking and Home Depot. So lahat nga ng mga baking needs ay kumpleto sila. Kaya ano pang hinihintay nyo, i-visit nyo na yung page ng Baking and Home Depot. So yung cake nga na to ay para sa bunso kong anak na si Aya, na nag 4 years old nung last January 4. Pero sinelebrate namin siya ng January 5. So yun, at since pinagpala tayo na maging cake decorator, eh hindi naman ako papayag na hindi ko siya magagawa ng customized cake. So yung naisip ko nga ang theme para sa birthday niya ay Under the Sea. At dami styro lang yung gagamitin namin dito. Since nagkakasawaan na nga ng cake dito sa bahay, for sure wala namang kakain niya. Then yung inspo design na paggagayahan namin ay pinasa lang din sa akin ni Vera. So ito nga pala yung pinasa niya sa aking cake. First time lang kami makakagawa ng ganitong design at parang medyo na-challenge kami. At di ako masyadong prepared dito sa paggawa ng cake na to. Honestly, parang na on the spot nga kami dito ni Vera. Parang 3 hours lang namin to ginawa tapos same day pa na mag-outing kami. O diba, parang feeling darn na lang yung peg. Kaya kung napapansin nyo, medyo hindi pa siya pulido. Kasi medyo ni-rush na namin yung paggawa ng cake na to. Tapos medyo tinanghali pa ako ng gising dito. Mga 4 AM na ako nagising. Sabi ko iidlip lang ako pero umabot ng 2 hours. So yun, medyo na-short tayo sa time. So anyways, yung ginamit nga pala naming fondant dito ay Whip It Fondant. Yung recipe ni Lodi Cake Dizon, yung ginamit naming recipe dito. So check nyo lang yung kanya FB page kasi nandun yung step by step kung paano niya ginawa yung Whip It Fondant. At sinisigurado ko sa inyo na sobrang manageable niyang gamitin. Since ako ngayon nagbabalot ng mga fondant sa cake, yung experience ko, hindi ako nasa-stress. Kasi sobrang elastic niyang gamitin. Sa club ko siya sa cake, hindi siya dali-daling mapupunit. Kahit nga hindi naka-on yung aircon namin dito, hindi man na siya nagmo-moist, basta mag-add lang kayo ng onting Tylose powder dun sa fondant na gagamitin nyo. Yung unang plano ko pa nga sa paggawa ng cake na to, ipapatong ko lang sana yung cake dito sa bilog kasi ayun nga yung nasa inspo. Kaso buti na lang sinabihan ako ni Vera na gamitan ko siya ng cake separator. Which is parang naging more stable nga siya. Kasi medyo matibay nga yung pinagpapatungan ng cake na to. Ginawa ko na nga landing tentacles, yung parang gravity niya. Sabi ko pa nga sana ginawan ko pa dun sa magkabila. Kaso iniisip ko paano ko na naman siya patitigasin since na short nga kami sa time. So parang ang awkward niya lang din tignan, no? Isang tentacles na yung bumubuhat dun sa isang cake. Pero okay na din, bawi na lang tayo next time. O diba, tignan nyo naman habang minamasa ko itong Whip It Fondant, sobrang elastic niyang masahe. Kahit na minsan kulang yung pagmamasa ko kasi medyo nakakapagod din. Ang ganda niya pa din i-cover sa mga cakes. So yung color blue nga na to, ito yung parang water effect dun sa pinaka-base. At pagpasensya nyo na din yung kamay ko, masyadong madami lang kaming ginawang cakes nung araw na yun. So ito nga pala yung mga kasabayang cakes niya na ginawa namin. Sobrang nasasayangan nga ako kasi hindi ko man lang sila na vlog kasi ang gaganda talaga nila. Sabi ko nga sana may magpagawa ulit sa amin ng ganung design. Anyways, balik tayo dito sa cake. Pink, purple at sky blue nga yung mga naisip kong color combination dito. Kasi maganda naman talaga yung color combination na to. Sa details, gumamit lang ako dito na iba't iba molder. At dinikit ko nga lang sila dito using edible glue. At para naman sa buhangin effect, gumamit lang ako dito ng crushed graham. So mga bandang alas 2 na nga to ng hapon, kami nakaalis ng bahay. At nagplano nga kami dala ni Vera na sa Daglen Hotel nga kami magse-celebrate. So located nga pala ito sa Kalinog, Iloilo. May walk-in swimming pool sila dito, bali na sa kabilang building siya. At syempre, hindi na din natin na-box yung cake kasi sobrang laki niya nga. Nasa 16 inches yung cake drum na ginamit namin dito. Then shoutout nga din pala kay ma'am na sobrang accommodating sa pag-asikaso sa amin dito sa registration. So nasa second floor nga yung swimming pool nila at ito yung first time na maliligo kami dito. Nag-picture-picture lang kami saglit at nag-swimming na din yung mga bata. Sobrang excited na kasi nila at feeling ko sakto lang yung pagdating namin Happy dito. birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Aya. Blow na blow the candle! Then, sige na! Blow na blow! Gisig. So yun, strictly no outside food sila. Kaya dito na din kami nag-order ng mga pagkain namin. Na-recommendable naman. Kasi mas sasarap naman at reasonable price. Sobrang nasulit talaga namin yung pag-stay dito. Na kahit hapon na kami dito nakapunta, eh sinulit talaga namin dito hanggang gabi. Kasi open sila from 6 AM to 10 PM. At safe naman yung swimming pool nila kasi nasa 4 feet lang yung para sa adult. Tapos naka-separate din yung pambata. O diba, ayaw talaga magpaawat ng bata na to. Enjoy na enjoy talaga yung celebrant. Anyways, nasa 150 pesos nga pala yung entrance nila dito kasama na yung swimming pool. Same rate lang sila ng adult and kids. At bago nga kami umuwi, nag-dinner na din kami dito. At maraming salamat nga din pala sa lahat ng mga bumate sa anak ko. So yun lang guys, thank you so much for watching. Babush!